Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So alam naman natin na nagtrending nga ang statement ni Giannis Antetokounmpo na mananatili lang siya sa Milwaukee Bucks kung nakikita niya pa din ang commitment ng team na ito na magkampiyon. Dahil nga sa statement na ito ay nabigyan ng buhay ang ibang mga team sa tulad ng Warriors, New York Knicks, New Orleans Pelicans at iba pa na may tsansa pala na humingi ng trade si Giannis o kaya naman hindi pumirma ng contract extension na available na next season. Alam nating lahat na very competitive si Giannis at gusto na lang talaga na manalo. Ganun pa man ngayon nga ay nilalagyan niya ng matinding pressure ang Milwaukee Bucks sa maglagay ng roster na kayang makipagsabayan sa mga top contenders. And to be honest, and no disrespect kay Giannis, sa palagay ko nga ay hindi naman nagkulang dito ang Milwaukee Bucks. Sadyang minalas lang nga sila sa mga injury. Last playoffs nga ay siya mismo, si Giannis, ang nagtamo ng injury sa first round kontra sa Miami Heat. Hindi naman natin sinasabi na kung hindi siya na-injured ay matik na silang panalo. Ngunit tiyak nga na mas malakas ang tsansa nila na makuha ang panalo at makaabante sa next round. The season before naman ay si Chris Middleton ang tinamaan ng injury, isang player na all-star caliber at gumagawa ng 40 points sa NBA Finals. Ngunit kahit wala nga siya ay naipersa nila ang malakas na team ng Boston Celtics sa Game 7 ng East Finals. Again, hindi natin tinitiyak ang panalo, ngunit madaming ang kumbinsido na most likely ay sila ang aabante sa NBA Finals at hindi ang Boston Celtics kung naglaro si Middleton. Matinding bakbakan nga sana yan sa pagitan ng Bucks at ng Golden State Warriors. Dahil nga dito ay nakakatanggap na din ng batiko si Giannis sa social media dahil tila ba ay sinisisi nito ang Milwaukee Bucks kahit na hindi naman ito nagkulang. Sadyang tinamaan lang siya ng injury kaya naman humina ang tsansa nila na magkampiyon. One thing nga na nalaman natin sa matagal na panunood ng NBA, upang magkampiyon ng isang team ay hindi lang talent at chemistry ang kailangan, kundi pati na din ang konting swerte. Bawat playoffs nga ay may mga significant injuries na nagaganap at kadalasan ang mga nagkakampiyon ay ang mga team na pinaka-healthy. So sa ngayon nga ang Bucks ay naiipit sa sitwasyon na kailangan pa nila na gumawa ng galaw upang palakasin ng team dahil kapag hindi nila ito nagawa, ang 29-year-old Giannis Antetokounmpo ay posibleng lumipat ng team. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Sa isa pa nating balita, ang mga young stars sa sila LaMelo Ball ng Charlotte Hornets, Anthony Edwards sa Minnesota Timberwolves at Tyrese Haliburton ng Indiana Pacers ay posibleng makatanggap ng total of $494.8 million sa kanilang panibagong kontrata kapag umangat ulit ito ng 10% every year tulad lamang last season. Almost 500 million nga yan mga kaibigan para sa dalawang player na hindi pa nakakatungtong ng playoffs at isang player na hindi pa nakakalabas sa first round. Ayon nga sa iba ay dahil umano sa sobrang taas sa sahod ng mga batang player na ito ay nawawala na ang focus nila sa basketball, bagkus napupunta ito sa pagbili ng mga mamahaling sasakyan, alahas, mga babae, bisyo at pagsusugal dahil ang babata pa nga nito at ang iba ay hindi pa kumukuha ng financial advisor. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay deserve nila ang ganito kataas sa sahod?